pinakamasayang parte sa buhay ng dalawang taong nagmamahalan. Ito ang nagsisilbing pinto ng panibagong kabanata sa kwento ng magkasintahang tunay na nag-iibigan. Ikaw kabarangay, anong bagay ang gustong mangyari sa iyong kasal? Dear Papa Dudut, sa mundong mapanghusga ay hindi na talaga maiiwasang pagtasa ng kilay ng mga tao ang dalawang nagmamahalan na mayroong malaking age gap. Ganyan ang sinapit ko noong napamahal ako sa isang binatang 10 taon ang agwat mula sa akin. 35 years old na ako ngayon, samantalang 25 years old naman ang boyfriend ko. Tawagin na lamang akong Marie, samantalang Hari na lang ang itawag ninyo sa boyfriend ko. Isa po akong masahista sa Morato na mayroong madilim na nakaraan. Lumaki ako sa isang pamilyang walang magulang. Tanging ang lola ko lang ang nag-alaga sa aming magkakapatid noong kami musmus pa lamang. Aminado naman po ako noong kabataan ko ay talagang walang direksyon ang buhay ko. Dahil walang magulang na gumabay sa akin. Napunta ako sa mga maling tao. Nagkaroon ako ng mga kaibigang walang ibang ginawa kung hindi ang sirain ang buhay nila. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil mas pinili ko ang barkada ko noon kesa sa edukasyon. Dahil sa barkada ay natuto akong magbisyo. Nalulong ako sa ipinagbabawal na gamot at ilang beses na rin po akong hinuli ng mga pulis dahil sa panggugulo. Pero nagbago ang lahat noong namatay ang lola ko. Naiwan sa akin ang responsibilidad na alagaan ang mga nakababata ko pang kapatid. Sa edad na 22 ay naging taga-silbi ako sa karinderya. Naging waitress ako sa bar, naging kasambahay at naranasan ko ring maging ticket seller sa isang terminal ng bus. Lahat ng iyon ay ginawa ko para sa mga kapatid ko. Hanggang sa isang kaibigan na nagpasok sa akin sa isang massage parlor. Inaral kong maging massage therapist. At simula noon ay doon na po ako nagtrabaho hanggang sa kasalukuyan. Doon ko na rin po nakilala si Harry. Sir? Sir? Hala, tulog na yata. Sir, tapos na po tayo. Tapos na ba? Opo, sir. Isang oras na ba yon? Opo, nakatulog kasi kayo kaya hindi nyo na namalayan yung oras. Sarap kasi ng hagod mo eh. Ano nang sunod? Sunod. Pwede na po kayo magbihis. Nandito po yung damit nyo. Ha? Magbibihis na? Hindi ba pagkatapos ng masahe may ginagawa pa? Ano pong ginagawa? Yung happy ending? Happy ending? Walang ganun dito. Ang bastos nyo naman. Ha? Sabi kasi ng kasama ko, sorry, akala ko kasi Hindi kami nag-extra service kung yun pong iniisip nyo. Magandang reputasyon ng spa namin. Extra service? Hindi, sorry. Nagkaroon lang siguro ng misunderstanding. Misunderstanding daw. Ang sabihin nyo, manyak kayo, manyak. Nagpunta kayo rito para magpamasahe, hindi para mangmanyak ng therapist. Hindi naman sa ganun. Ganito kasi yung nangyari. Sandali lang mag-i-explain ako. Hindi ako manyak, okay? Nilibre lang ako ng kasama ko rito kasi birthday ko nung nakaraan. Ang sabi niya, may ganon, may parang happy ending daw kayo rito. Ay hindi, walang ganon. Makakaalis na po kayo. Ang sungit mo naman. Ako pa yung masungit ikaw tong manyak. Kahit hindi nyo na ako bigyan ng tip, basta umalis na kayo rito. Oo, eto na, aalis na ako. Asan yung damit ko? Ayan, magbihis ka na para makaalis ka na rito. Salamat. Teka, aalis ka na? Oo, lalabas na ako. Baka kung ano pang gawin nyo sa akin dito. Sandali lang. Miss naman, hindi ako ganong tao. Hindi ako manyakis. Kung ano man yung sinabi ko kanina, kalimutan mo na yon. Ikaw siguro yung klase ng tao na laging nagpupunta sa iba't ibang spa para lang maghanap ng extra service, no? Ganon ka na ba katigang? Hindi First time ko nga magpamasahe eh.
Ngayon lang ako nakapasok sa massage parlor. Paano mo nalaman yung tungkol sa extra service kung hindi mo pala ginagawa yun? Nasabi lang yun ng kaibigan ko. Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin ng happy ending eh. Basta ang sabi lang sa akin ng kaibigan ko, pagkatapos ng masahe, may happy ending daw. Kapag hindi daw ginawa yun, itanong ko raw. Happy ending, extra service, isa lang yon. Para yun sa mga taong gustong magpalabas ng init ng katawan at hindi yun ginagawa rito sa amin. Pasensya na, hindi ko naman alam eh. Malilintikan talaga sa akin yung kaibigan kong yun. Pinahiya pa ako. Totoo ba na hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng happy ending? Hindi nga. Ngayon ko lang nalaman kung ano yun. Pinagtripan ka siguro. Malamang, ganun na nga talaga ang nangyari. Pasensya na talaga ah. Dadagdagan ko na lang yung ibibigay kong tips sa'yo para kahit papano makabawi ako. Ikaw ang bahala. Pero pwede bang atin na lang yung nangyari dito? Huwag mo nang ikwento sa mga kasama mo. Nakakahiya kasi. Depende sa tip na ibibigay mo. Oo, ako nang bahala sa tip mo. Teka, nasa na ba yung bag ko? Nandun sa upuan. Sandali, kukunin ko lang yung wallet ko. Bibigyan kita ng tip. Huwag mo lang sabihin sa labas yung nangyari. Papa Dudut, pagkatapos ng pagkikita namin yon ay hindi ko inaasahang makikita ko ulit si Harry. Sa sumunod na linggo ay bumalik siya sa massage parlor na pinagtatrabahuhan ko at nirequest ako na maging masahista ulit niya. Nung una ay umayaw ako dahil inakala kong manyakis siya pero gusto lang daw niyang bumawi kaya nagpamasahe ulit siya. At dahil matumal ang customer noong time na yon ay pumayag na lamang ako dahil sayang din ang kita at baka mapagalitan pa ako ng boss ko. Sa kabuuan ng masahe ay walang ibang ginawa si Harry kundi ang makipagkwentuhan sa akin. Hindi na siya nagsubok pa na bastusin ako. Patunay na nagsisisi na nga siya sa naunang ginawa niya. Pinatawad ko naman siya noong panahong yon, Papa Dudut, dahil kahit papaano ay nakilala ko siya ng kaunti noong nagkwento na ito tungkol sa buhay niya. Nagtatrabaho raw siya sa komisari ng isang meat shop. Laking palengke siya dahil ang dating trabaho ng kanyang ama bago ito naging OFW ay ang magkatay ng bakat baboy na ibinebenta nila sa palengke. Doon siya natuto sa iba't ibang klase ng mga karne na siya na ring naging trabaho niya kalaunan. Bago umalis sa massage parlor si Harry ay hiningi niya ang FB account ko at dahil naaaliw ako sa kanya ay ibinigay ko naman po ito. Online na namin sunod na kinilala pa ang bawat isa. Noong naging komportable na kami sa isa't isa ay inaya ko ni Harry na kumain sa labas. Noong nagkaroon ako ng day off at pinaunlakan ko naman siya, Papa Dudut. Parang first time ko lang yatang makatikim ng pagkain sa lugar na to ah. Talaga ba? Oo, karaniwan kapag kumakain ako rito sa mall, yung mga kilalang fast food na yung pinupuntahan ko. Mabuti na lang pala dito tayo napunta. At least may matitikman kang bago. Wala naman tayong choice eh. Nagpunta tayo rito kung kailan maraming tao sa mall. Punuan tuloy yung mga kainan. Maiba tayo. Ilang taon ka na palang masahista? Nasa 7 taon na rin siguro. Matagal na rin pala. Yun talagang inaral mo? Hindi ako nakapagtapos sa college. Bakit naman? Mahabang kwento. Sabihin na lang natin na suwail ako nung kabataan ko kaya hindi naging magandang takbo ng buhay ko nun. Pero ngayon? Syempre hindi na. Nagbago na ako simula nung namatay yung lola ko. No choice naman ako eh. Ako yung pinakamatanda sa aming magkakapatid kaya ako yung naghanap buhay. Hindi ko rin naman matiis yung mga kapatid ko na kumakalamang sikmura kaya ako yung gumawa ng paraan para mapakain sila. Ilan ba kayong magkakapatid? 3. Wala rin silang tinapos pero may kanya-kanyang trabaho at buhay na yung mga yun ngayon. Paano ka naman napasok sa pagiging masahista? May kaibigan akong tumulong sa akin. Nag-training ako tapos nung nakapasa, kinuha nila akong massage therapist. Ganun pala. Ikaw naman, anong kwento ng buhay mo? Ako naman yung tatay ko, OFW sa Saudi. Tapos yung nanay ko naman, tindera. May isa akong kapatid. Katulad mo, parang ako na rin yung naging father figure sa kapatid kong yon. Kasi simula nung pinanganak siya,
Hindi na niya naranasang magkaroon ng ama sa tabi niya. Gawa nga na nasa abroad ang tatay namin. Siguro sobrang close nyo ng magkapatid kasi dadalawa lang kayo eh. Kung mas may higit pa sa sobra, ganun ang pagsasama namin ng kapatid ko. Mabuti ka pa. Kami ng mga kapatid ko, parang hindi kami galing sa iisang matris eh. Bakit naman? Hindi ba kayo magkakasundo? Magkakasundo naman kami pero hindi kami sanay na nagpapakita ng emosyon para sa isa't isa. Yung para bang, wala lang. Basta ba alam naming okay ang isa't isa, okay na yun. Di ko alam ang term para dun eh. Parang wala kayong intimacy? Oo, yun nga, parang ganun. Pero wala namang problema sa amin yung ganun kasi kapag may nangailangan naman sa amin, nagtutulungan pa rin naman kami. May mga ganun talagang pamilya. Lalo na kapag nasanay yung mga bata na yung mga matatandang kasama nila hindi sila nagpapakita ng emosyon. Na-adapt nila yung nasa paligid nila. Tulad na lang sa pamilya namin. Sobrang sweet nila nanay at tatay sa akin nung bata ako. Kaya nung lumaki ako, ganun din ako sa kapatid ko. Teka, ilang taon na ba tong kapatid mong to? 15 years old. 15 years old? Ang layo naman yata ng agwat niyong dalawa. Oo, akala ko nga magiging only child lang ako nun eh. Pero nasundan ako nung nagbakasyon si tatay. So, ilang years ang agwat niyong magkapatid? 7 years. 7 years? Ibig sabihin 22 ka pa lang? Oo, 15 yung kapatid ko, tapos 22 naman ako. Bakit? Sandali lang. Totoy ka pa pala eh. 22? Hindi halata ah. Kung makatotoy naman, Kumpara sa edad ko, totoy ka talaga. ilang taon ka na ba? 32. 10 years ang agwat nating dalawa. Hindi pwede yun. Baka mamaya sabihan pa ako na tirador ako ng mga bagets. Wala namang problema sa akin yun eh. Wala nga sa'yo, pero sa mata ng mga tao, problema yun. Baka matawag pa akong pedophile. Hindi naman ako underage eh. Kahit na. Alam mo, pagkatapos nito, tapusin na natin to, okay? Ha? Bakit naman? Hindi tayo bagay sa isa't isa. Masyado akong matanda para sa'yo. Papadudot, sobrang na-turn off talaga ako kay Harry noong nalaman kong 22 years old pa lamang siya. Hindi ko yon inaasahan dahil mature na ang itsura niya dahil sa balbas sarado nitong mukha. Isa pa ay napaka-mature din niyang mag-isip at magsalita kaya hindi ko aakalaing totoy pala siya. Nasayangan lamang ako dahil medyo nagkakaroon na ako noon ng feelings para kay Harry. Yun nga lang dahil bata pa siya. Ayoko na mismo ang umiwas. Ayokong maging babysitter sa isang relasyon kaya hindi talaga ako pumapatol sa mga mas bata sa akin. Iniwasan ko siya ng ilang araw pero hindi nagpaawat itong si Harry. Lagi pa rin niya akong chinachat kahit na hindi ko na siya nire-replyan. Nagpupunta rin siya sa pinagtatrabahuhan ko para kausapin ako kahit na ilang beses ko na siyang pinagtabuyan. Pero dahil bata at matigas ang ulo ay hindi ako tinantana ni Harry. Nagpatuloy siya sa pangungulit sa akin, papadudot, hanggang sa maging ang mga kasamahan ko sa trabaho ay naaawa na rin sa binata. Nakonsensya din naman ako sa ginagawa kong pag-iwas sa kanya kaya sa huli ay pinansin ko na rin si Harry. May kakaibang karismang dala kasi si Harry sa totoo lang. Kaya niyang paibigin ang mga tao sa paligid niya. Makulit siya pero sa parehong pagkakataon ay hindi mo siya maituturing na mas bata kesa sa'yo dahil kaya niyang makipagsabayan sa mas nakakatanda kesa sa kanya. Sa pagtagal, papadudot, ay unti-unti ring bumigay ang puso ko para kay Harry. Hanggang sa isang araw ay naramdaman ko na lang na nahulog na ang loob ko para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko alam, papadudot, kung nagayuma ba ako o dahil magaling lang talagang manligaw sa akin si Harry kaya niya ako napaibig. Hindi ko talaga inaasahan noon na magkakagusto ako sa kanya dahil nga sa age gap namin. May pag-aalinlangan man ay sinagot ko siya. Sa kabila ng malaking pagkakaiba ng edad naming dalawa ay hindi ko naramdaman na mas bata si Harry kesa sa akin. Matalas siyang mag-isip at napakalawak ng pangunawa niya na dinaig pa ako na mas matanda kesa sa kanya.
Kaya tuloy tuwing magkasama kami ay parang kaedad ko lamang kung ituring ko siya dahil hindi ko ramdam ang pagkabata niya. OFW ang ama ni Harry na mahigit 2 dekada nang nagtatrabaho sa Saudi. Panganay siya at ang nakababatang kapatid niya ay malaki rin ang agwat ng edad niya. 7 years ang pagitan nilang dalawa at matagal bago nasundan si Harry dahil nga nasa abroad ang tatay nito. Kahit na ganoon ay sobrang close ni Harry sa kapatid niyang si Sean. Parang siya na rin kasi ang tumayong ama ng kanyang kapatid. Bilang siya ang pinakamatandang lalaki sa kanilang pamilya. 7 buwan na tumagal ang relasyon naming dalawa ni Harry bago niya naisipang ipakilala ako sa nanay at kapatid nito. Noong nalaman ko ang plano niya ay umayaw ako. Natatakot kasi ako na baka hindi ako matanggap ng nanay niya. Pero naisip ko rin na darating din naman ang araw na magkakatagpo kaming dalawa kaya hindi ko na dapat patagalin pa ang kabang nararamdaman ko. Sa huli pumayag ako makipagkilala sa nanay ni Harry, Papa Dudut. Nay, pasuyo naman ako. Pakiayos na po yung lamesa. Malapit nang matapos tong niluluto ko. Oo, heto na. Inihanda ko na. Sino ba kasi itong bisita mo at talagang naghanda ka pa ng makakain? Basta, importante po tong tao na to para sa akin. Girlfriend mo ba yung darating? Nakita ko kasi nung nakaraan may ka-video call kang babae eh. Basta po, makikilala nyo na siya mamaya. Mukhang importante para sa itong bisita mo ah. Talagang ikaw pa ang nagluto para sa pananghalian ngayong araw. Oh, nandyan na yata siya. Sandali, papapasukin ko lang siya. Ikaw muna rito, Nay. O sige, ako na dyan. Salamat. Talaga tong batang to, oo. Ay, ang bilis talaga ng panahon. Nagbibinata na ang mga anak ko. Halika na. Sana lang talaga Dito tayo. mapunta sila sa Nandito tamang sa kusina tao si Nanay. para hindi na sumakit ang ulo ko. Oh, hello! Magandang tanghali po. Magandang tanghali rin sa'yo, Iha. Ito pala si Nanay. Nay, siya po si Maris. Siya po yung girlfriend ko. Sa wakas naman, nakilala na rin kita. Hari, pakicheck nga to kung luto na. Mukhang pwede na yatang hanguin. Pwede na po yan. Ako na po dyan para maihanda ko na yung pagkain. O sige, Iha, maupo ka muna. Salamat po. Sayang, si Sean wala ngayon. Di mo na siya naabutan. Saan ba siya nagpunta? Nandun yon sa kaklase niya. Gagawa yata sila ng project. Hindi ko alam, nagmamadali eh. Hindi na tuloy nakapananghalian. Ay, ganun po ba? Sayang naman. Hayaan mo, ipapakilala ka namin sa kanya sa susunod na dalaw mo rito. Taga saan ka pala? Mukhang malayo pa ang pinanggalingan mo ah. Sa Novaliches lang po ako. Talaga? May kumari ako dun eh. Pero sa bagbag siya nakatira. Sa Tandang Sora naman po ako. Mabuti naman na isipan ka ng ipakilala nitong anak ko sa akin. Nagulat nga rin po ako eh. Bigla-bigla na lang siyang nakapag-isip ng ganito. Saan naman kayo nagkakilala? Mamaya na yung interview. Eto, kumain na muna tayo habang mainit pa to. Sa parlor po kami nagkakilala. Nakakatuwa nga yung araw na yun eh kasi nagpamasa. Nagpamasa yung kaibigan ko. Sinamahan ko siya tapos nakita ko si Maris doon. Kinuha ko FB niya tapos niligawan ko siya. Sinagot naman niya ako. Yun po ang love story naming dalawa. Yun nga po yung nangyari. Nagtatrabaho ka sa massage parlor? Opo, Ilang taon ka na ba? 32 na po ako. 32 ka na. Opo, malapit na nga po ako mag-33 eh. Hindi halata, no? Parang nasa 25 lang. 22 lang tong anak ko ah. Hindi ba parang masyado namang malayo ang agwat ninyong dalawa? Nay, wala naman yan sa edad eh. Hindi requirement ang edad sa pag-ibig. Pero hindi ba mas magandang maghanap ka ng babae na mas malapit sa edad mo? 10 taon ang tanda ng girlfriend mo sa'yo oh. Pasensya ka na Iha, pero nagulat lang ako. Okay lang po. O bakit naman si Harry ang nagustuhan mo? Nagkakaubusan na ba ng lalaking nasa 30 ang edad kaya naghanap ka ng mas bata? Nay, ano namang klaseng tanong yan? Nagtatanong lang ako. Gusto kong malaman kung bakit siya nagkagusto sa mas bata sa kanya ng 10 taon. Yun ba talaga ang trip mo, Iha? Kahit wag mo nang sagutin yon, Maris. Nay,
Medyo nakakabastos naman yung tanong nyo. Wala namang masama sa tanong ko Nagtatanong lang naman ako. Parang may gusto kasi kayong palabasin eh. Nagtatanong lang yung tao, ako pa yung masama. Kumain na nga tayo para matapos na to. Masakit para sa akin, Papa Dudut, na hindi ako tanggap ng nanay ni Harry para sa anak niya. Pero inaasahan ko na rin yon, Papa Dudut. Alam kong hindi normal para sa iba na makakita ng dalawang taong nagmamahalan na malayong agwat ng kanilang edad, lalo na kung yung babae ang mas matanda. Pero kahit na ganoon man ang naging reaksyon sa akin ng kanyang ina, ay hindi nagpa-apekto si Harry. Nagpatuloy pa rin ang relasyon naming dalawa. Hindi naging issue sa amin kahit na ayaw sa akin ang nanay niya dahil ayon kay Harry ay nasa wastong gulang na siya at karapatan niyang pumili ng taong mamahalin niya. Isa pa ay wala na raw magagawa pa ang nanay nila tungkol doon. Dahil hindi naman daw mahilig makialamang nanay niya sa mga personal nilang desisyon. Ang mahalaga ay naipakilala na raw niya ako sa pamilya niya. Hindi ko inaasahan na tatagal ang relasyon namin ni Harry at hindi ko rin kasi ini-expect na mas lalo pa akong mapapamahal sa kanya sa mga susunod pang buwan ng pagsasama namin. Hindi ko naman ikakaila na minsan ay nagkakaroon kami ng tampuhan ni Harry. Normal lang din naman siguro yon sa mga magkasintahan. May mga araw na nagkakaroon kami ng pagtatalo lalo na pagdating sa oras. At may pagkakataon din na nagkakaroon ng selosan sa pagitan namin. Pero ang mga problemang yon na dumarating sa buhay namin ang mas nagpapatatag pa sa relasyon naming dalawa. Sa sobrang bilis ng mga oras ay hindi ko namamalayang 3 taon na pala ang dumaan. Simula nung naging kami ni Harry at noong mga panahong yon ay patuloy pa rin ang pag-usbong ng pagsasama namin. Pero ang nakakalungkot, kahit na 3 taon na kaming magkasama ni Harry ay hindi pa rin nagbago ang pagtingin sa akin ng nanay nito. Hindi pa rin siya pabor na ako ang girlfriend ni Harry kahit na sa tingin ko ay napatunayan ko naman ang pagmamahal ko sa anak niya. Araw-araw ko noon nahiling na sana'y magustuhan ako ng nanay ni Harry, lalo na noong isang balitang inihag nito sa kanyang buong pamilya, Papa Dudut. Maris, nandito ako. Hala, ikaw pala yung nakaupo rito. Hindi kita namukhaan Nag-iba itsura ko, no? Umupo ka na. Salamat. Ano, bagay ba sa akin tong bagong hairstyle ko? Oo, mas gumwapo ka. Mukha ka tuloy sundalo. Bakit mo naman naisipang magpagupit ng ganyan? Kasi special tong araw na to para sa akin. Special? Bakit naman? Mamaya ko na sasabihin kapag kompleto na tayo. May inaantay ka pa? Sino pa bang makakasama natin ngayong gabi? Inimbitahan ko rin si Nanay at Sean. Talaga? Ano ba kasing meron ngayon? Bakit mo kami dinala rito? Mukhang mahal pa naman ang pagkain dito sa restaurant na to. Sakto lang naman. Swak naman sa budget. Nag-order na pala ako ng pagkain natin para maihanda na nila ng mas maaga. Napaisip tuloy ako kung anong meron ngayon. Hindi naman natin anniversary. Wala namang may birthday sa atin, hindi rin birthday ng nanay mo. Basta. Sabihin mo na. Naku-curious na ako eh. Mamaya na kapag nandito na sina. Oh, nandyan na pala sila oh. Nay, nandito kami. Ang gara naman pala ng lugar na to, anak. Hindi mo sinabi. Eh di sana nagsuot ako ng mas magandang damit. Sabi ko naman sa inyo kanina na ayaw niyo maniwala. Yan tuloy. Maupo na po kayo. Magandang gabi po. Ano bang okasyon, Harry, at naisip mong kumain sa ganitong klaseng lugar? Sige na nga, sasabihin ko na kung bakit. Total, tanong kayo ng tanong, sasabihin ko na. Ito, Ano yan, kuya? Maris, Hala, kuya, bakit ka lumuluhod? alam mo kung gaano kita kamahal. Sa ilang taong pagsasama natin, napatunayan ko sa sarili ko na ikaw na talaga yung babaeng mamahalin ko hanggang sa pagtanda ko. Harry! Kaya kung pagbibigyan mo ko,
Gusto sana kitang pakasalan. Will you marry me? Oo, syempre oo, pakakasalan kita, Hari. Magpapakasal na kayo? Anak, masyado ka naman yatang nagmamadali. Pag-isipan mo muna to ng maigi. Nay, ilang buwan ko na tong pinaghahandaan. Alam ko sa sarili ko na ito ang gusto ko. Gusto ko nang mapangasawa si Maris. Ang bilis naman yata, kuya. Oo nga, ilang taon pa lang naman kayong magkasama eh. Marami pang pwedeng mangyari. Marami pa nga. At sabay naming haharapin ang mga pangyayaring yon bilang mag-asawa. Masyado ka pang bata para magpakasal. 25 na po ako. Sa tingin ko nasa sapat na edad na ako para magpakasal. Alam ko po na marami po kayong pagdududa sa relasyon namin ni Hari, pero makakasiguro po kayong hindi mali itong gagawin namin. Mahal po namin ni Hari ang isa't isa. Kahit anong sabihin ninyo, para sa akin, masyado pa rin tong mabilis. Handa na ba kayo sa mga responsibilidad ng mag-asawa? Baka naman masyado lang kayong na-excite. Kung ako ang tatanungin dito, hindi ako pabor. Nay, suportahan niyo na lang po kami. Hindi, aalis na ako. Nay, sandali lang! Sorry kuya, pero agree ako kay nanay ngayon. Masyado pang maaga. Pati ba naman ikaw, Sean? Maiwan ko na muna kayo ha. Habulin ko lang si nanay. Wala siyang kasama pa uwi eh. Yun na nga po ang nangyari, Papa Dudut. Hiningi ni Harry ang mga kamay ko sa harapan mismo ng kanyang nanay at kapatid. Maging ako ay nagulat dahil hindi ko inaasahan na gusto na pala akong pakasalan ni Harry noong mga panahong yon. Hindi man maganda ang naging reaksyon ng nanay ni Harry sa ginawa nitong pag-propose sa akin, ay iba yung saya pa rin ang naramdaman ko. Sa katunayan ay kinilig pa nga ako dahil sa imagination ko lang naisip ang mga bagay na yon. Pero nung time na yon ay ako na mismo ang naka-experience ng sarili kong marriage proposal. Sa mga sumunod na buwan ay sinimulan naming pagplanuhan ni Harry ang pag-iisang dibdib namin. Simple lang naman ang magaganap na kasal, pero kahit gaano pa kasimple, ang kasal ay medyo magastos pa rin po ito. Kaya naman nag-offer na akong tumulong sa mga gastusin kahit na si Harry na ang umako nito sa tulong ng kanyang tatay na OFW na sa kasamaang palad ay hindi makaka-attend sa kasal namin. Una naming binuo kung sino-sino ang dadalo sa kasal. Dahil hindi naman ito magarbo ay mga espesyal na kaibigan lang ang imbitado. Naisip din namin na sa bahay na lang nila Harry gawin ang reception. Pagdating naman sa isusuot kong wedding dress ay matagal ko nang pinag-ipunan ang bagay na yon. Kaya naman ako na ang gumastos para doon. Sa kalagitnaan ng pagpaplano namin ng kasal ni Harry ay nagulat ako sa biglang pagbabago ng ugali ng nanay nito. Kung noon ay ayaw niya akong pansinin at kausapin, noong malapit na ang kasal ay bigla na lamang naging malambot ang puso nito para sa akin, na siya namang ikinagulat ko ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung paano ko pakikitunguhan ng isang taong matagal na nagkaroon ng galit sa akin. Simula nung naging kami ni Harry ay walang ibang ipinakita sa akin ng nanay niya kundi ang pangbabastos at pagpapamukha sa akin na hindi kami bagay ng anak niya. Para bang milagro na isang umaga ay bigla na lamang siyang bumait at tinanggap ako bilang magiging manugang niya. Naisip ko na baka kinausap ni Harry ang nanay niya kaya siya nagkaroon ng chance na magbago. Awkward man noong una pero tinanggap ko na lang din ang pagbabagong yon. Pinalampas ko na lamang ang mga kasalanang ginawa niya sa nagdaang mga taon kahit na hindi siya humingi ng sorry sa akin. Hindi nga naglaon ay unti-unti rin kaming naging close ng nanay ni Harry. Nakakatuwa dahil napakarami niyang input sa kasal namin. Dahil sa kanya ay marami kaming natipid na gastusin para sa kasal. Habang papalapit na noon ang araw ng kasal namin ni Harry ay bigla namang nagkasunod-sunod ang mga problemang dumating sa amin. Una ay biglang umayaw ang nakausap namin na sana'y magluluto para sa reception. Ayon sa kanya ay meron daw emergency sa bahay nila. Sumunod naman ay ang invitation card na inedit ng kapatid ni Harry na si Sean
Kung kailan ipapaprint na namin ito ay biglang na-delete ang kopya nito at hindi na ma-recover pa kaya kinailangan niyang gawin ulit ito. Pakiramdam ko noon ay mayroong nananabutahi sa amin at isang tao lang ang pumasok sa isip ko noon. Walang iba kundi ang nanay ni Harry na dati nang hindi pabor sa pagsasama namin ng anak niya. Kinausap ko si Harry tungkol doon pero hindi siya naniniwala na magagawa yon ng nanay niya. Pero napatunayan kong may nananabutahi nga sa aming dalawa nung dumating ang wedding invitation na pinaprint namin. Napansin ko na mali ang date na nakasaad doon. Nagsimulang mag-init ang ulo ko at kinompronta ko ang nanay ni Harry dahil sa mga nangyari. Harry! Harry! Oh, bakit? Dumating na yung wedding invitation na pinaprint natin. Tingnan mo to. Patingin nga. Wow, ang ganda. Galing talaga ni Sean mag-edit, no? Hindi! Tingnan mo to. Check mo yung date. Bakit? Mali yung date, Harry. Ano ba yan? Ang mahal-mahal ng printing. Paano nangyari yan? Akala ko ba na-check mo bago ipinaprint? Na-check ko naman eh. Inisa-isa ko lahat at tama lahat ng detalye bago ko sinend sa magpiprint. Paano nag-iba yung date? Di ko alam. Sean! Sean, halika nga rito. Bakit kuya? May pinalitan ka ba rito sa wedding invitation na ginawa mo? Wala, bakit? Anong meron? Napalitan yung date. Imbis na 24, naging 27. Ha? Paano nangyari yun? Di ba nga pinacheck ko pa sa inyo? Nagprint pa nga ako ng sample eh. Oo nga, yun nga rin pinagtataka ko eh. Baka naman sa printing nagkamali. Tinawagan ko agad sila kanina. Ang sabi nila, wala silang ginalaw sa soft copy ng invitation. Print lang daw nila yun as it is. Baka naman di mo na-check ng maayos ate. Hindi. Alam kong tama lahat ng detalye doon bago na isend sa printing press. Kung hindi nila ginalaw yung invitation bago i-print, ibig sabihin, dito yun ginalaw. Sino magpapalit ng date nun? May hinala na ako kung sino. Sino? Nanay mo. Siya lang naman yung may ayaw sa relasyon natin, di ba? Ano? Hindi ba magkaayos na nga kayo? Tinutulungan na nga niya tayo sa preparasyon natin sa kasal eh. Bakit niya sisirain yun? Ate, hindi magandang manisi ng ibang tao lalo na kung wala ka namang pruweba. Ano to? Tong invitation na to? Hindi pa ba to pruweba? Hindi ako, hindi si Harry, hindi ikaw. So sino pa bang pwedeng gumawa nito? Sandali lang tatawagin ko si nanay para matapos na to. Maiwan ko muna kayo. Ayoko tong ginagawa mo na pinagbibintangan mo si nanay. Sino pa bang ibang gagawa nito kundi siya lang din naman? Nag-usap na kaming dalawa. Ginagawa naman niya yung makakaya niya para tanggapin tayo. Nangako siya sa akin na susuportahan niya ako sa plano kong bumuo ng pamilya kasama ka. Kaya alam ko na hindi gagawin ni nanay yung binibintang mo. Sa tingin mo gusto kong magbintang? Wala namang mangyayaring ganito kung walang naninira sa kasal natin eh. Hindi mo ba napapansin na sunod-sunod na yung mga aberya habang papalapit yung kasal natin? Oo, pero baka nagkataon lang naman siguro yon. Hindi, may nananabutahi sa kasal ko, Harry. Kasal natin. Hindi lang ikaw ang ikakasal, Maris. Dalawa tayo. Oy Maris, ano tong sinasabi ni siya na sinira ko raw yung wedding invitation ninyo? Ayan po, tingnan niyo yung date na nakalagay sa invitation. Napalitan yung araw ng kasal. Ano? Bakit napalitan? Ikaw din daw nagpalit niyan, Nay, sabi ni Ate Maris. Bakit ko naman papalitan yung date? Wala nga akong kaalam-alam kung paano gumamit ng computer eh. Paano ko mapapalitan yan? Sino namang gagawa nito? Sino bang may ayaw na ikasal kami ni Harry? Hindi ko alam. Basta sigurado ako na hindi ko magagawa yan. Alam nyo, invitation lang yan. Magagawan pa natin yan ng paraan. Paano? Ubus na yung budget natin. Ako nang bahalang didiskarte. Amin na yan. Sean, kunin mo lahat ng invitation. Aayusin natin. Sige po, kuya. Simula noon ay nag-decide kami ni Harry na wag nang makialam ang nanay nito sa preparasyon ng kasal namin. May tampo man ay nirespeto ito ng kanyang nanay at hindi na nga siya sumali pa sa anumang desisyon na ginawa namin para sa kasal. Simula noon ay ako na ang tumitingin sa lahat ng ginawang preparasyon para masiguradong wala ng aberya na dumating.
At dahil kapos na nga ang budget ay tinaparan na lang namin ang date ng invitation namin bago namin ito pinadala sa mga kamag-anak at kaibigan. Kung tutuusin ay napakasimple lang naman ang kasal na magaganap. Kompleto na po ang lahat. May magluluto na para sa reception dahil may nagregalo sa amin ng isang baboy na siyang kakatayin sa mismong araw ng kasal. May mga ninong at ninang na rin kaming napili. Ang mga abay ay kanya-kanyang dala ng isusuot nila dahil hindi naman ako mitikuloso pagdating doon. Basta umayon lang sila sa kulay na napag-usapan. Meron na ring narentahan si Harry na gagamitin para sa kasal samantalang ako ay dumating na ang na-order kong wedding gown na matagal ko ring pinag-ipunan. Handa na noon ang lahat. Gabi bago maganap ang kasal ay sa bahay nila Harry na ako nagstay dahil mas malapit ang bahay nila mula sa simbahan kung saan kami ikakasal. Pero pagising ko kinaumagahan, ilang oras bago ang kasal ay nanlumo ako. Noong nakita ko ang wedding dress ko na sira-sira na, Papa Dudut. Hari! Hari, gumising ka! Hari! Bakit? May papakita ko sa'yo. Hindi ba bawal magkitang groom at bride bago ang kasal? Pamahiin yun. Wala akong pakialam sa pamahiin na yan. Tingnan mo tong dress ko. Bakit? Anong nangyari sa dress mo? May sumira sa dress ko, Hari. Patingin nga. May gumupit sa damit ko. Ngayon, sabihin mo sa akin na walang nananabo tayo sa kasal natin. Sino namang gagawa nito kung kailan ikakasal na tayo mamaya? May isang tao lang sa isip ko na pwedeng gumawa nito. Teka, saan ka pupunta? Antayin mo ako! Ate, kain na raw tayo para makapaganda ka Nasaan na. ang nanay mo? Nasa kusina. Bakit? Nay! Kuya, bakit galit na galit si ate? May sumira sa dress niya. Ha? Sino naman gagawa nun? Hindi ko nga rin alam eh. Pero si nanay ang pinagbibintangan niya. Si nanay? Kuya, baka anong gawin niyo ate kay nanay ha? Kaya nga halika na, sundan natin siya. Nay! Nay, nasan ka? O Maris, gising ka na pala. Ikaw bang gumawa nito? Ano yan? May sumira sa wedding dress na isusuot ko sana mamaya sa kasal. Ano? Patingin nga! Huwag na kayong magkunwari. Kayong gumawa niyan. Hindi ko magagawa to. Bakit ko naman sisirain ang damit mo? Ikaw lang naman ang may ayaw sa akin simulat sa puli. Hindi ba ayaw niyo sa akin kasi mas matanda ako ng 10 taon kaysa sa anak niyo? 4 lang tayo nandirito. At sa ating 4, ikaw lang ang nakikita ko makakagawa nito. Maniwala ka sa akin, hindi ko gagawin yan sa'yo, Maris. Hindi ko magagawang sirain ang kasal ninyo ni Harry. Pero nay, tama si Maris. 4 lang tayo rito sa bahay. Kanya na ba talaga ang tingin ninyo sa akin? Oo, ayokong magkatuluyan kayo nung una. Pero ano pa bang magagawa ko kung nagmamahalan talaga kayo? Ang gusto ko lang naman, magkaroon ka ng maayos na buhay, Harry. Noong una, nagduda ko na masyado ka pang bata at baka paglaruan lang ni Maris yung puso mo. Pero nung nakita ko kung gaano nyo kamahal ang isa't isa, ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Tinanggap ko na ang katotohanan na ikaw na talaga ang mahal ni Harry, Maris. Kaya hindi ko magagawa ang ibinibintang mo sa akin. Kung ganun, bakit? Bakit niyo sisirain Tama na yan! Ako! Ako yung sumira sa damit mo, Ate Maris! Ano? Hindi si nanay ang may ayaw na ikasal kayo. Ako! Ako yung may ayaw. Sean, ayaw mo ikasal kami ng Ate Maris mo? Pero bakit? Ayokong mawala si kuya. Siya lang yung natatakbuhan ko pag may problema ako. Siya lang yung taong nakakaintindi sa akin. Hindi pa ako ready na maiwan mag-isa. Masyado pang maaga. Pero hindi naman kita iiwan eh. Ikakasal lang kami. Pero magiging kuya mo pa rin ako. Hindi yun magbabago, Sean. Ibig sabihin, ikaw rin bang nagpalit ng date sa wedding invitation? Oo, ako lahat ang gumawa nun. Kaya wag yun ang pagbintangan si nanay. Anak, bakit mo naman nagawa yun? Nay, wala na nga si tatay dito eh. Pati si kuya mawawala rin. Ayoko. Pero nandito naman ako Anak, hindi ka maiiwang mag-isa. Sorry kuya. Sorry Ate Maris. Gusto naman talaga kita para kay kuya ate pero natatakot lang naman ako.
Natakot ako na mawalan ulit ng kakampi dito sa bahay. Oo, nandyan nga si nanay pero iba pa rin kasi yung may kasama akong lalaki na mas makakaintindi sa mga pinagdadaanan ko eh. Kaya, pasensya na talaga kayo. Sean, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Sundan mo na siya, Harry. Kailangan ka ng kapatid mo ngayon. O sige. Maris, sana mapatawad mo si Sean sa nagawa niya. Bata lang siya, kaya hindi pa niya alam ang mga pinagagagawa niya. Hindi ko po alam. Naguguluhan na ako. Dapat po ba wag na lang naming ituloy itong kasal na to? Wag! Ituloy niyo to. Ilang buwan niyo tong pinaghandaan. Hindi pwedeng hindi to matuloy. Pero anong isusuot ko ngayon yan? Yung trahe de boda ko nung kinasal ako, nakatago yun sa kwarto. Pwede mong gamitin kung gusto mo. Talaga po? Oo naman. Magkapareho naman tayo ng katawan nung kabataan ko. Kaya tiyak ako nakasya sa'yo yun. Kung hindi man, ipapatawag ko na lang yung kumari kong sastre para may adjust yung damit kung sakali. Halika na, isuot mo para makita natin kung kasya ba. Salamat po, Nay. Walang anuman. Pasensya na rin po kung kayo yung pinagbintangan ko. Huwag mo nang isipin yun. May mas malaki pa tayong problema dyan na kailangang ayusin bago ang kasal ninyo. Halika na, samahan mo ako sa kwarto. Maayos naman naming naidaos ang kasal, Papa Dudut. Medyo luma man ang trahe de boda ng nanay ni Harry na ginamit ko noong kasal ay masaya pa rin ako na naging successful ang pag-iisang dibdib namin. Sa katunayan ay mas naging meaningful pa nga ito dahil ibig sabihin lang noon ay talagang tanggap na nga ako ng biyenan ko bilang parte ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagpapahiram niya sa akin ng kanyang wedding dress. Patuloy noon ang paghingi ng tawad ni Sean sa amin dahil sa ginawa niya. Ganon din na humingi rin ako ng kapatawaran sa nanay ni Harry dahil pinagdudahan ko ang kabutihang loob na ibinigay niya sa amin. Pinagsisihan ko rin na siya ang sinisisi ko na nanabutahe sa kasal namin. Nagkapatawaran kaming lahat at sa mga sumunod na buwan ay naging maayos na ang relasyon ko sa pamilya ni Harry. Nangako rin naman si Harry kay Sean na kahit bubukod na kami para makabuo ng sariling pamilya ay hindi naman niya tuluyang tatalikuran ng kapatid niya. Patuloy pa rin niya itong sosuportahan kahit na hindi na sila nakatira sa iisang bahay. Papadudod sa ngayon ay may isa na kaming anak ni Harry at mukhang masusundan na ulit ito ng pangalawa. Ang tanging hangad na lang naming mag-asawa ay maging payapa ang pamilya namin sa mga susunod pang taon. Ito po ang kwento ko at sana po ay nagustuhan ninyo ang ibinahagi ko sa inyo, ang inyong forever kapuso at ka-barangay Maris. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!